Hello guys! Andito po kami ngayon sa Del Pilar, Kapalonga, Camarines Norte. Sinamahan po kami ng aking pamangkin dito raw po sa Kalbong Pano kasi daw po maganda raw dito ang sunset. So check po natin, discover natin kung ano ba ang meron at kung ano ang makikita natin dito sa Panot na bundok. So makikita po ninyo, nasa unahan ko po ang aking pamangkin at ang aking anak. Medyo mataas pa po ang sikat ng araw. Actually, curious din po ako kung ano ba ang meron dito sa lugar na to na ipinagmamalaki ng aking pamangkin. Kung mapapansin ninyo, wala ka talaga dito makikitang puno kundi panay kumul. Mabilis silang maglakad. Iba na talaga kapag medyo nagkakaedad-edad na. Naiiwan ka talaga sa hulihan. Pero ang ganda ng atmosphere, parang ang ganda ng ambient. Parang nafe-feel ko na nasa Batanes ako. Hindi ko akalain na sa lugar na to ay meron palang ganito. Ang sikat ng araw ay medyo mataas pa. Kitang-kita nyo naman, ayan ang sikat ng araw na yan. Tayo ay nababawas-bawasan ang taba. Medyo tayo pinagpapawisan kasi medyo matarik po ng konti itong ahunin para lang makita ang pinagmamalaking sunset ng aking pamangkin. Actually, kahapon pa sana kami dito pupunta, pero sabi ko nga, alanganing oras na, kaya ngayon namin tinuloy. Kanina, habang nakaupo pa ako dun sa amin, nagkukulit na po yung anak ko na puntahan na daw namin itong lugar na to. Buti na nga lang, nakahiram kami ng motor para mabisita itong lugar na to. At ma-explore na rin kung ano pa talaga ang meron dito at gustong-gusto ng anak kong i-discover. Alam niyo naman kasi, yung anak ko is adventurer din po yan. Dahil nga nandito na kami, sinulit na rin po namin ang pagpunta dito at para mabisita nga kung ano ba talaga ang meron dito. So ayan, medyo pataas po tayo ng bundok. Pero kahit medyo mataas, sanay pa rin po tayo kasi alam niyo naman po baga na laki rin naman po tayo ng bundok. Ikaw ang Pataas na po tayo. Kung mapansin nyo, ayun na po, tanaw na po dito ang dagat. Ayan, ang ganda po ng nature. Kung mga nature lover po kayo, makikita nyo po kung gaano kaganda ang lugar na to. Pakiramdam ko nga po, parang nasa Batanes na rin ako. O sa ibang mga lugar na meron din po ganitong view. Ayan, malapit na po ako sa tuktok ng bundok. At mapapansin nyo po at makikita nyo po, merong ilang puno ito, ilang puno ng nyog na nasa tuktok. Hindi pala siya puno. Yung dalawa ko palang kasama ito na nasa tuktok. Ayan, hinihintay po nila ako. Napagkamalang ko lang puno ang dalawang bata. Ayan po, nasa tuktok na sila, hinihintay ako. Medyo matagal lang ako Ayan, pansin niyo po ako, medyo pawisan na, medyo hinihingal-hingal na, pero carry pa rin naman po. pinagtagpo ng langit. Ayan, nandito na rin pa ako sa tuktok. Yan, tingnan niyo po, napaka-overlooking po ng lugar. Ayan po ang dagat, blue. Ang ganda po talaga. Talagang pagdating mo dito, ang gandang magmuni-muni. Turuan ang batang Nandito na kami sa tuktok ng bundok. Akala ko dito na po yun, pero hindi pa pala. Kasi maglalakad pa pala kami. ang kalikasan ay Dahil sa sobrang init, ang kulay po ng mga damo dito ay nag-yellow na. May mga bagong tubo. Ano ba to? Okay. So, may mangilang-ilang puno ng nyog. aluntian. Bababa na kami. Ayan, mataas po ang sikat ng araw. Talaga namang panay kugon po lang talaga dito. Pero mapapansin po talaga na dinarayo na po ito ng mga tao. Halatang lagi pong dinadaanan po ng mga tao. Pag nandito kayo, hindi naman siya nakakatakot na sabihin niyo na para kayong nasa kung saang lugar na medyo delikado. Pero dito, hindi naman eh. Silim sa yakap. Pababa kami dito. Yan, ang ganda ng daan niya. Siguro kung meron kaming drone, nakikita niyo po ang kabuuan nitong lugar na to. Sa bundok na luntian, damihan ay dumadaan.
Haplos ng hangin sa balat ay dumadampi. Mga punong matayo, bantay ng parang So, ang araw, yan. So, ang ganda niya. Ang ganda ng lugar na to talaga. Napaka-peaceful. Lalo na yung mga may hilig sa nature, ma-appreciate niyo po ang lugar na to. Kasi super ganda. Yun nga lang, kailangan yung magtiyaga laban sa lakaran. Dapat sanay kayo sa lakad. Pero hindi naman po ito masyadong malayo sa highway. Nasaan na kaya yung dalawa? Excited na po kasi yung dalawang batang kasama ko. Kaya ako, habang nag-video, eto na iiwan. Ando na sila, medyo malayo na. Hinihintay na nila ako. Siguro ito na yata yung ano, view. Siguro pababa na yan. Ayan, may isang puno ng nyog. Ayan na po yung dalawa kong kasama. Hinihintay na ako. Okay, naandito na kami. So yan, hanggang dito na lang pala kami. Yung matatanong niyo po, yan po ang mga mangrove. Ayan. Okay. Yan po ang mangrove. Ang ganda niya, at yung blue, yan po ang dagat. Okay, napakaganda. Kumbaga is, ang layo sa kabihasnan, ang layo sa ingay ng mga sasakyan. Ang sarap mag-meditate dito sa lugar na to. ng nyog sumasayaw sa buhangin. Mga batang naglalaro. Yan, ito naman po, kami ay after naming manood ng sunset, pauwi naman po kami. Ang nagpapaalam. Kasi nga pala, kanina lang nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko, yung mga dati ko pong kaibigan, at yung kamag-anak namin, nagpunta rin sila dito. Kaya nagkita-kita kami. Yan pong nasa likod namin, isa rin po sila sa mga namasyal din po sa lugar na yan. Ayan. Pabalik na uli po kami sa highway. O diba, ang ganda-ganda po ng lugar. Ang aking dalawang model, ang aking anak at ang aking pamangkin. Ako po ay nagpapahuli kasi nagbibideo po ako. Gusto ko kasi ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang lugar nito. Malay nyo, makarating din po kayo dito. Pero mas maganda kung pupunta kayo dito ay may dala kayong drone para makita nyo po ang kabuuan ng lugar na to. Siguro next time, pag nagkaroon ulit kami ng pagkakataon, magdadala kami ng drone para maipakita sa inyo kung gaano ito kalawak at kung gaano kaganda ang lugar na to. Ang tawag po nila dito sa lugar na to ay Panot na Bundok. Bundok, dagat, Hindi ko alam kung ano talaga exact name po ng lugar ng bundok na to. Pero yun po ang tinatawag nila dito is Panot na Bundok. Kaya lang, ang nakakalungkot lang sa pagbisita po namin sa lugar na to, marami pa rin talagang mga kababayan natin, mga kapwa Filipino na bibisita po sa lugar na to, may dalang mga pagkain, pero pagkatapos po nilang kumain, iniiwan na lang po nila kung saan-saan yung mga basura. Sana naman po yung mga magbibisita dito sa lugar na to, sa isa sa pwede natin ipagmalaki, ay dapat man lamang po sana yung mga pinagkainan, yung mga wrapper ng mga serya ng mga pagkain, dapat man lang po sana ay hindi ninyo iniiwanan dito sa lugar na to. Dapat po maging responsible tourist po tayo, alagaan po natin ang ating kalikasan. Kasi po, nakakahiya naman na after po natin magbisita sa lugar na to, basta na lang po tayo mag-iiwan ng mga basura. Katulad na lang nga po, yung ibang nakita namin, mga pinagkainan po, mga sitserya, mga pet bottles na
after nilang kainin, after nilang uminom is iniiwan na lang po dito. Dapat sana kung mag-practice po tayo ng Clego, ang lugar natin binibisita, iuwi po natin ang mga basura natin. Huwag natin iiwan sa kung saan-saan. Ang langit ay nagkukulay ng lila at ginto. Bundok at dagat ay magkayakap sa takip silim. Mundo'y tumatahimik. Takip silim, kay ganda mong pagmasdan. Ayan po, palusong na po kami. Pababa na po uli kami ng bundok. Ayan. Sabi po nila, ito raw po nung nakaraan ay nasunog. May wildfire dito. Kaya po yung mga kubon pala po dito is mga bagong tubo. At saka may mga marka po ng sunog dito sa lugar na to. So buti na lang po at hindi lumaki ang sunog at hindi po nadamay ang ibang mga puno, yung mga karatig puno po ng bundok na ito. So yan lang po at malapit na po kami sa highway. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Bye-bye! Don't forget to follow us po sa aming Facebook and of course po sa aking YouTube channel. Thank you! Thank you for watching. Mga batang naglalaro, tawanan ay dala. Habang ang araw marahang nagpapaalam. Takip silim, kay ganda mong pagmasdan. Bundok na luntian, dagat na asul. Pinagtagpo ng langit na mapagmahal. Sa puso ko, ikaw ang kapayapaan. Turuan ang batang magmamahal sa bundok, sa dagat, sa bawat hapon. Dahil ang ganda ng kalikasan ay pamana sa susunod na henerasyon. Takip silim, kay ganda mong pagmasdan. Bundok na luntian, dagat na asul. Pinagtagpo ng langit na mapagmahal. Sa puso